Ang Reformed Theology ay nagtuturo na ang ating Diyos ay soberano. Siya ang nagtakda ng lahat ng bagay mula sa walang hanggan. Itinakda niya kung sino ang kanyang mga ililigtas at yung kanyang mga itinakda ang ililigtas niya sa panahon. Yun po ang Reformed Theology na masasabi nating ito yung doktrina ng election or predestination at yung particular redemption. Kapag nga sinusuri natin ng Reformed Theology, ay iniisip ng marami at malamang sa inyo din naman na kung ganyan nga ang kaso pagdating sa Reformed Theology tungkol sa eternal decrees ng Panginoon, ano ba ang kabuluhan na tayo pa'y mangaral ng salita ng Diyos? Ano pa ang kabuluhan na tayo'y manalangin pa kung sa huli naman, ang tanging ililigtas ng Diyos ay yung kanyang itinakdang iligtas? At bakit pa tayo mananalangin kung ang lahat ng magaganap ay ayon lamang sa kanyang pagtatakda? At anong kabuluhan ng panalangin pa? Mababago ba natin ang itinakda ng Diyos sa pananalangin? Maliligtas ba natin ang hindi mga pinili sa pamamagitan ng pag-eebanghelyo? Yun ang isang usapin pagdating sa Reformed Theology. Kanya gusto kong ilagay sa isip ninyo ang bagay na ito. Alam nyo, yung tinatawag na hyper-Calvinists, kanilang dinidiin na wala ng kabuluhan na ipangaral pa ang ebanghelyo at tawagin ng mga makasalanan upang magsisi at sumampalataya para maligtas. Kasi hindi naman maliligtas ang hindi pinili. Wala rin namang kabuluhan ng pananalangin para sa kaligtasan ng mga tao kasi hindi rin naman sila maliligtas kung hindi sila pinili. Sa kabilang banda naman, yung mga Arminian, ginigiit naman nila na hindi pumili ang Diyos. Hindi siya nagtakda kung sino ang kanyang mga ililigtas. At ang lahat ng bagay ay ayon lamang sa kung ano ang nasa kalooban ng tao, yung free will na tinatawag. Kanya, kailangan tayong maging masipag sa pananalangin at sa pangangaral kasi hindi naman pinili ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. Pwede natin brasuhin ang Diyos para gawin ang ayon sa ating kagustuhan. Gano'n naman ang pag-iisip ng mga Arminians. Issue palagi ng usaping divine sovereignty and human responsibility ay kanilang pinagbabangga ang dalawang katotohanan na ito. Pero sa Biblia, hindi naman magkaaway yan. Hindi naman kailangan pagbanggain ang pagiging soberano ng Diyos at ang pagiging responsable ng tao sa kanyang mga ginagawa. Napakaganda palagi yung paglalarawan na ang divine sovereignty at ang human responsibility, katulad ito ng magkahiwalay na daluyan ng tubig. Pero umaagos sila sa napakamaganda, napaka-harmonious na isang ilog. Kaya pag tinignan natin ang divine sovereignty, human responsibility, tignan natin sila ng hindi mapaghihiwalay na mga katotohanan. Parehong totoo na pareho nating yakapin ang mga katotohanan yan. Ngayong umaga ay nais ko na tignan natin sa ating talata sa Colosas Kapitulo 4 ang tungkulin ng paraan ng pananalangin at pag-iebanghelyo sa liwanag ng pagiging soberano ng Diyos sa kanyang mga itinakda. Gusto kong tignan natin yon doon sa liwanag ng pagtatakda ng Diyos, ang ating pananalangin at ang ating pag-iebanghelyo o pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, ang mensahe natin ay simple lamang ang masipag at nagtiyatiyagang panalangin ng mga mananampalataya ay kinakailangan ito para tupdin ng Diyos ang kanyang mga itinakda mula sa walang hanggan at iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Gusto kong tingnan niyo itong mabuti ang mensaheng ito. Ang matyaga
at nagpapatuloy na panalangin ng mga mananampalataya. Kinakailangan ito para sa pagtupad ng Diyos ng kanyang mga itinakda mula sa walang hanggan at sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo ay maligtas ang mga tao. Ay napakaganda kasi ng ating talata. Ngayon, samahan niyo ako, buksan mulit natin sa Colosas, Kapitulo 4, at babasahin ko lamang ang 2 hanggang 4. Sinabi sa atin dito, kung meron kayong mga hawak na Biblia, Colosas 4, 2 hanggang 4. Magpatuloy kayo, o di kaya'y magtiyaga kayo sa pananalangin, at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat, at idalangin ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita, upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito ako'y nakagapos, upang ito'y aking maipahayag gaya ng aking nararapat na sabihin. Napakasimple ng ating titig ng mga puntos dito. Dalawa lamang yan Sinabi sa versikulo 2, ang pagtatakda ng Diyos, i-relate ko yan sa paraan ng biyaya ng pananalangin. At yung pangalawa, yung matatagpuan sa verse 3 to 4, ang pagtatakda ng Diyos mula sa walang hanggan at ang paraan ng pag-iebanghelyo o pangangaral ng ebanghelyo ng ating Diyos. Hindi ba napakasimple lamang pag tinignan natin ang talatang ito? Ngayon, alam naman natin ang konteksto, pinag-aaralan natin ng serye, ang itong sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. Nandun na tayo sa paglalapat ni Pablo ngayon mula Kapitulo 3 tungkol sa pagiging preeminent ng Panginoong Jesucristo sa chapter 1 at pagiging supisyente niya sa lahat ng bagay, lalo na sa kaligtasan sa chapter 2. At pagdating sa 3, ipinakita niya yung ating pakikiisa kay Kristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay, meron na tayong bagong pagkatao. Yung ating lumang pagkatao ay hinuhubad na natin at ngayon ay ating tuloy-tuloy na isinusuot na ang bagong pagkatao. Tinignan na natin lahat yan. Ang bagong pagkatao sa buhay niya sa iglesia. Ang bagong pagkatao sa buhay niya sa tahanan, sa buhay ng mag-asawa. Ang bagong pagkatao sa trabaho, yun ang tinignan natin ng linggo. Ngayon, ang bagong pagkatao sa pananalangin. Ang bagong pagkatao sa pag-iebanghelyo. Ano ba dapat tayo bilang mga meron ng bagong pagkatao pagdating sa pananalangin at sa pag-iebanghelyo? Now, bago natin tunghayang mabuti ang mga bagay na ito, hingin natin muna ang Diyos ang kanyang tulong sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ama naming Diyos, muli, kami po ay naninigluhod sa iyong trono ng biyaya, sapagkat ngayong umaga, lalong higit na kailangan namin ng banal na Espiritu sa isang mahirap na usapin ng pagtutugma ng iyong pagtatakda at ang paraan ng pananalangin at pag-iebanghelyo. Kaya tulungan mo kaming maintindihang mabuti ito at ito'y magresulta sa lalong mainit na pananalangin namin at pag-iebanghelyo. Samahan mo po kami sa umagang ito sapagkat kung wala ka at wala ang pagkilos ng banal na Espiritu, ay hindi namin ito mauunawaan. Kaya ito pong lahat ay dinadalangin namin sa iyo ngayon sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ngayon, gusto kong una sa lahat ay tignan muna natin, ano ba ang tinatawag na God's eternal decrees? Ano ba yung tinatawag na mga itinakda ng Diyos mula sa walang hanggan? Ano ba yung mga kanyang itinakda? Sinabi ni Martin Lloyd-Jones, sabi niya sa wikang Ingles, from eternity, God has had an unchangeable plan with reference to His creatures. The plan of God comprehends and determines all things and events of every kind that come to pass. So maliwanag doon sa sinasabi ni Martin Lloyd-Jones, ang ating Diyos ay may siguradong plano
at layunin sa lahat ng mga bagay, lalong-lalo na sa kaligtasan. Yun ang sinasabi niya. Lahat ng mga naganap, lahat ng magaganap, at lahat ng nagaganap, at lahat pa ng mga magaganap ay ayon sa kanyang mga itinakda mula pa sa walang hanggan. At yung mga itinakda ng Diyos mula pa sa walang hanggan ay pirmi yun, ibig sabihin fixed, unchangeable, hindi nagbabago, sigurado yon, lahat ng yon ay magaganap. Yun po ang God's eternal decrees. Maliwanag naman yan sa ating Confession of Faith, sa 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 3 and then paragraph 1. Sabi doon, sa wikang Ingles, from all eternity, God decreed all that should happen in time, and this He did freely and unalterably, consulting only His own wise and holy will. So lahat ng mga bagay ay itinakda ng Diyos na magaganap sa panahon. Yung nakaraan, yung ngayon at sa hinaharap. Sa makatuwid, walang nagkataon sa Diyos. Sa makatuwid, walang chances. Walang aksidente. Walang fate lang ang mga nagaganap dito, F-A-T-E. Itong lahat ay ayon sa pagtatakda ng Diyos. Maliwanag naman yan, sinabi ni Isaiah sa chapter 14 and verse 24 and 27, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. At kung ano ang aking pinanukala, itinakda, gayon mananayo, sapagkat pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo at sinong wawala ng kabuluhan at ang kanyang kamay na nakaunat, sino mag-uurong? Wala. Sapagkat kung ano ang tinakda ng Diyos, yun ang magaganap. Sinabi din niya ni Isaiah sa chapter 46, 9 to 11, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, doon pa sa walang hanggan. Siya na ang nagtatakda ng lahat ng magaganap. At mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaluguran. Yun ang magaganap, mga kapatid. Pag dumating naman tayo sa bagong tipan, yun din ang ating matutunghayan. Alalahanin nyo doon sa Acts chapter 4 and 27-28. Yung konteksto niyan, dahil ang mga Pariseo, kasama dito, si Herodes, si Poncio Pilato, mga Hudyo at mga Hintil, nagkaisa-isa sila upang ang ating Panginoon ay kanilang patayin. Ngayon, anong sinabi? Bakit naganap yan? Sinabi sa verse 27, sapagkat sa katotohanan sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahiran, ang dalawa, si Herodes at ni Poncio Pilato, kasama ng mga Hentil at ng mga bayan ng Israel, ay nagasipagpisan upang gawin ang anumang naitakda ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. Sa makatuwid, nakikita natin yung ginawa nilang pagpatay sa Panginoong Hesukristo, hindi naman yan nangyari dahil ginusto nila. Yan ay mula sinabi sa versikulo 28, sa pagtatakda ng Diyos. Siya ang nagpasya, kanya nangyari yon. Maliwanag din yan sa mga Gawa 2:23. Sinabi doon, siya na ibinigay, si Jesus, sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Oo,
Kayo ang naglagay kay Jesus sa cross. Kayo ang nagpako sa Kanya doon. Ngunit lahat ng yan ay naganap dahil yan ang itinakda ng Diyos. Yan ang itinakda niya upang maligtas ang mga tao. Kanya magaganap ang kung ano ang itinakda ng Diyos mula sa walang hanggan. Kasama ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng mga tao. Bukod tangi na itinakda ng Diyos ang pagliligtas sa mga mananampalataya, sa mga pinili niya. Maliwanag din yan sa Biblia. Babasahin natin ang Efeso 1 at 4 at 5. Maliwanag doon, sinabi doon, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kaniya, bago itinatag ang sanlibutan. Kailan ginawa yung pagpili? Bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukop sa tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kaniya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Kanya kung tayo mananampalataya ngayon, mga kapatid, hindi dahil sa iyan, kundi dahil sa Kanya na nagtakda na ikaw ay makakilala kay Jesus upang maligtas. Kanya ang kaligtasan ay sa biyaya lamang, hindi sa mga gawa. Kasi siya lang ang nagtakda at kung sino ang ililigtas at tayo'y naligtas, nagsisi at sumampalataya, sapagkat yan ay Kanyang itinakda, mga kapatid. Ganon din naman sinabi ni Pablo sa pangalawang Timoteo 1:9. Sinabi na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ang ganda, no? Tinawag niya tayo, pinili niya tayo mula sa walang hanggan ayon sa Kanyang layunin lamang, hindi sa ating gawa. Mula pa yun sa walang hanggan, mga kapatid. Kaya yan ang makikita nating katotohanan. Kaya kung totoo nga ito, at bilang mga Reformed believers, ito'y isang katotohanan ng pinangahawakan natin na ang ating Diyos ay soberano at Siya ang Diyos na nagtakda ng lahat ng bagay na magaganap at hindi yun mababali, hindi magbabago. Siguradong magaganap ang lahat ng iyon sa panahon. Anong kabuluhan pa ng ating pananalangin? Yun ang issue ditong usapin sa talata natin. Ano ang kabuluhan ng ating pananalangin? Mababago ba natin ang isip at mga itinakda ng Diyos? Sa pamamagitan ba ng panalangin natin, magbabago ang Diyos sa Kanyang mga itinakda mula sa walang hanggan? Babaguhin ba niya yon dahil sa ating mga panalangin? O di kaya, pag tayo'y nag-ibanghelyo, binahagi natin ang salita ng Diyos, maliligtas kaya lamang yung pinili? Baka naman yung mga hindi pinili, maligtas din. So kaya, yan ang mga usapin dito na gusto kong sagutin natin. So can prayer make God change or adjust His eternal decrees? Can evangelism change the will of God towards the elect and non-elect? Tignan natin yung una, no? Huwag natin kakalimutan na gusto kong tignan natin ang dalawang paraan na ito ng biyaya sa liwanag ng pagtatakda ng Diyos. Okay? Tingnan natin yung una. Ang pananalangin, maliwanag naman kasi dito, ang sinabi sa atin, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may buong pagpapasalamat. Bakit kaya ito'y mahalaga na ang mga mananampalataya ay kinakailangang manalangin ng taimtim, nagtiyatsaga na panalangin, nananatiling mga panalangin, nagtutuloy na mga panalangin. Bakit? Yun ang tanong natin dito. Kasi ang Diyos natin, pinili niya ang panalangin para padaluyin ang Kanyang pabor at biyaya na dumating sa atin. Sabi ni John Flavel, God sometimes stands upon a number of voices for the carrying out of some
public mercies or graces because He delights in the harmony of many praying souls. Sapagka daw nananalangin ng mga mananampalataya, nalulugod ang Diyos na padaluyin ng Kanyang biyaya sa kanila. Nakikita niyo ba yon? Ngunit, bakit nga ba tayo kailangang manalangin? Ano bang sinabi ni Pablo rito? Bakit ang iglesia nagtiyatsagang pumarito at magsama-samang manalangin? Bagamat marami sa inyo hindi dumadalo. Pero bakit ang iglesia ay kinakailangang manalangin? Sapagkat yan ay utos ng Diyos. Kung utos ng Diyos, wala na tayong usapin pang dapat pag-usapan. Iutos niya Maski na naguguluhan ka, kailangan ba ang panalangin? Utos niya. Kaya gagawin natin, hindi ba? Sinabi niya sa atin dito sa versikulo 2, magpatuloy kayo sa panalangin. Sa Ingles, continue steadfastly in prayer. Sinasabihan niya, inuutusan ni Pablo rito, ang mga mananampalataya sa Colosas. Totoo din yan sa atin. Ang utos na ito ay para sa ating lahat. Lalo na bilang iglesia, magpatuloy tayo sa pananalangin. At yung salitang ginamit ditong magpatuloy, ito ay nagsasabing magtiyaga, huwag kayong gumibap. Alam niyo yun yung salitang ibig sabihin, magpatuloy kayo, magtiyaga kayong manalangin, huwag kayong gumibap. Huwag kayong sumuko sa pananalangin. Yun ang gustong sabihin ni Pablo sa kanila. Marami namang pareho ng sinabi dito sa Biblia, sa mga aklat ng mga gawa. Naalala nyo, nang ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay naghihintay doon sa kwarto at anong ginagawa nila? Sinabi doon, meron silang nagkakaisang pag-iisip. Sila ay nagtsatsaga, nagtutuloy, ibinibigay nila ang kanilang sarili sa panalangin. Yun po yung salita. They devote themselves in prayer. Pagkatapos nung naitatagnad ang unang iglesia doon sa Jerusalem, sa Pentecost, at sinabi sa Acts 2:42, lahat ng mga naligtas at naging kabahagi ng iglesia, sinabi nun, nagtutuloy silang nagbibigay ng kanilang sarili sa pananalangin. Ibig sabihin, talagang inilagak nila ang kanilang sarili. Hindi sila sumuko, nagtuloy-tuloy sila sa pananalangin. Lalaalin yun doon sa mga gawa sa 6:4. Nagkaroon ng issue doon At ang issue kasi yung mga Hellenistic Jews, widows, mga Hudyo na Greek-speaking sila, napabayaan yung mga balo. Makikita natin. Kaya sabi ni Pablo, teka muna, hindi nararapat na pinababayaan natin itong ating mga kapatid. Kaya pumili kayo ng 7 na asikaso sa mga practical na bagay na ito. At maramang doon nagumpisa ang diakono, ang opisina ng diakono. Anong dahilan ni Pablo? Upang kami ay hindi nauna yung preaching. Ano sinabi niyo? Upang kami ay makapagbigay ng sarili sa pangangaral at pagkatapos sa panalangin. Hindi ganoon ang sinabi ni Pablo. Ang sabi niya, upang kami ay makapagbigay ng aming sarili, makapaggugol kami ng panahon, makapag-devote ka namin ng sarili, una sa lahat, sa panalangin at sa pangangaral. Ayun naman yung napakagandang bagay na makikita natin. Pareho yan, sa marami pang talata na yan ang makikita natin. Yan ay iniutos ang pananalangin na tayo'y magtiyaga, magpatuloy at huwag bumigay, huwag sumuko sa pananalangin. Anong ibig sabihin nito? Tayo na mga Kristiyano, gaano ka ba kadalas manalangin? Kung ang usapin dito ay dapat kang nagpapatuloy, nagtsatsaga, dapat meron kang regular prayer time. Hindi ito hit and miss kung kailan lang. O kaya dahil, hindi ko lang, marami akong ginagawa, hindi ako mananalangin. Pero yung sinasabi sa atin dito, yung devoted to, nagpapatuloy sa pananalangin, ang ibig sabihin nito ay magiging committed tayo, magiging determinado tayo, anuman ang sitwasyon,
na magugugol tayo ng Panginoon sa panalangin, sa Panginoon sa panalangin. Bilang individual na mananampalataya at bilang isang iglesia, dapat tayong magpatuloy sa pananalangin. Ano man ang kalalagayan na nating lahat, kailangan nating magpatuloy sa pananalangin. Alalahanin nyo, kailan ba sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas na magpatuloy kayo sa pananalangin? Siya ba'y nasa labas ng kulungan at nag-e-enjoy sa beach? Hindi. Nakapinid siya sa kulungan sa Roma. Anong sabi niya? Magpatuloy kasi ako, maski nasa loob ako ng kulungan, nagpapatuloy ako sa pananalangin. Hindi ako nagsumusuko sa pananalangin. Kaya kung titignan mo, ano man yung circumstansya mo ngayon, ikaw ay dapat na magbigay ng sarili sa pananalangin. Meron ka bang kasaganaan ngayon? Huwag mong kalimutan yan. Manalangin ka pa rin kasi anumang oras, pwedeng kunin ng Diyos ang lahat ng ini-enjoy mo. Wala ka bang trabaho ngayon? Abay, ano ba dapat mong gawin? Di manalangin ka. Kailangan mong gawin yon. O di kaya'y, pagod na ako sa mga ginagawa ko. Mas lalo kang dapat manalangin. Halimbawa ng Panginoong Yesus, talagang hindi siya tumigil ng pananalangin. Kung minsan itong mga sinasabi ko sa inyo, una kong ipinangaral yan sa sarili ko. Kasi guilty ako. Madalas ko nakakaligtaan ng panalangin dahil sa maraming mga ginasabi kong dahilan. Lalo na pag may sakit tayo. Si Pablo doon sa unang Korinto 12:8, sabi niya 3 beses, nanikluhod ako sa Diyos, na alisin niya yung tinawag niyang thorn in the flesh. Yung sakit na talagang hindi niya magawa ang lahat ng gusto niyang gawin dahil sa sakit na yon. 3 times hindi siya tumigil. Nagpatuloy pa rin siya sa pananalangin upang maintindihan ni Pablo na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa kanya. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Kaya sa ating kahinaan, doon natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang biyaya. Kanya, maski sa panahon ng karamdaman. Kaya ito yung utos magpatuloy kayo sa pananalangin. At dinugtungan niya yon. Kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Yung pagpapasalamat sa panalangin, palaging kaakibat yan, hindi nawawala dapat. Kasi hindi tayo mauubusan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Pero tignan lang natin yung sinabi niyang magbantay kayo sa panalangin. Anong ibig sabihin nito? Maging alerto kayo. Huwag kayong tutulog-tulog na lamang. Kailangan kong yung palagi magbanta, alalahanin nyo doon sa Gethsemane nang nanalangin ng Panginoon. Nang sabi niya sa kanyang mga alagad sa Mateo 26:41, watch and pray that you may not enter into temptation. Natulog sila. 3 beses pagbalik ng Panginoon, tulog sila. Kaya ngayon, di sila nakapagbantay. Dumating ang kaaway at ang ating Panginoon ay hinuli. Alam ninyo, hindi lamang sa mga tukso, kaya dapat tayo mapagbantay sa panalangin. Kung hindi, meron tayong kaaway Itong kaaway na ito, matalino. Alam niya kung kailan kanya sisirain kaya nga sinabi sa unang Pedro 5:8, magbantay kayo, sapagkat ang inyong kaaway, ang Diablo, ay katulad siya ng isang leon na umuungol, naghahanap ng kanyang lalapain. Ganun ang Diablo. I-picture mo siya na parang nakatago lang siya sa likod ng pintuan nyo, sa likod ng kortina ninyo. Nandyan lang siya at naghahanap ng pagkataon upang ikaw ay tuksuhin, upang pabagsakin. Kaya maging mapagbantay kayo. Gayon din naman, meron tayong nananatiling kapalaluan, pride sa puso Alam ninyo, yung pinakamatinding problema ng mga mananampalataya, yung isipin niyang, okay ako hindi ko kailangang manalangin. When everything is well, it's like, I don't need to pray at this time. Pinagbabantay niya tayo kasi madadala tayo sa ganong klaseng niluloob. Kaya ko namang gawin ito maski wala ang tulong ng Diyos. Pinagbabantay tayo sa spiritual pride, mga kapatid. Kaya sinabi niya, magtuloy-tuloy kayong manalangin at magbantay kayo.
huwag ninyong pabayaan ang pananalangin. Sabi ni Spurgeon, para sa mga iglesia, sinabi niya, we shall never see much change for the better in our churches in general till the prayer meeting occupies a higher place in the esteem of Christians. Huwag kayong umasa na maraming mangyayari sa iglesia na maganda o kapakinabangan kung hindi naman binibigyan ng mataas na lugar ng bawat miyembro ng iglesia ang pananalangin. Mga kapatid, paalala sa atin yan. Alalahanin niyo, sinabi din ni A.C. Dixon, sinabi, when we depend upon organizations, we get what organizations can do. When we depend upon education, we get what education can do. When we depend upon man, we get what man can do. But when we depend upon God, upon prayer, we get what God can do. Do you understand that? Ang pananalangin, yung ating kinikilala, ito yung paraan na ipakita ng Panginoon ang kanyang maaaring gawin sa ating mga panalangin. Ngunit babalik tayo sa issue. Ganito nga ang sinabi sa atin, magsipag, magtiyaga, magpatuloy, magbantay sa panalangin. Yan ang utos sa ating lahat. Pero yung issue, babalik tayo, yung ganyang bang palalangin, mababago ba natin ang itinakda ng Diyos? Mababalikwas ba natin ang kanya mga itinakda mula sa walang hanggan? Kung naniniwala tayo sa soberanong pagtatakda ng Panginoon, ano pang kabuluhan? Maski magsipag ako, hindi ko naman mababago yun, hindi ba? Hindi mo ba itinatanong yan sa iyo? Kaya gusto kong ipakita sa iyo ang bagay na ito. Una, ang pananalangin bilang paraan ng biyaya ay ginagamit ng Diyos yan upang tukdin ang lahat ng kanyang mga itinakda. Yun yung napakahalaga dito na makikita natin. Itinakda ng Diyos ang paraan upang kanyang tukdin ang lahat ng kanyang itinakda sa walang hanggan. Ang Diyos naman natin, pwede naman niyang gawin dahil siya soberano. Maski wala yung paraan. Maski wala yung panalangin natin, pwede niyang gawin yun. Pero hindi ganun ang kanyang ginawa. Itinakda niya ang magaganap. Itinakda niya rin yung paraan para kanyang ganapin ang kanyang mga itinakda. Parehong makikita natin yon. And God will not bypass the means He has ordained to fulfill His eternal decrees. Yun po yung makikita natin. Halimbawa, may plano akong gumawa ng mesa. Huwag nyo nang problemahin kung marunong kang gumawa ng mesa. Ilustrasyon lang naman ito. Halimbawa, ikaw, gusto mong gumawa ng mesa. Nandun na yung mga materyales na yan. Nakahanda na para sa mesa. Nandun yung kasangkapan, martilyo, lagare, katam, nandun na yun Magiging mesa ba yun? Hindi ba? Gamitin mo yung paraan na nando doon. Kailangan mong gamitin yung tools, kailangan mong gamitin yung mga materyales para makatayo ka ng isang mesa, ng magarang mesa. Kung ilalapat natin sa pagtatakda ng Panginoon, andyan siya. Ito ang kanya mga itinakda. Pero itinakda rin niya yung paraan Magaganap ba yun? Hindi. Kasi pinili ng Diyos na gamitin yung mga paraan para galapin ang kanya mga itinakda. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. At gusto kong dalhin sa inyo ang pinag-aralan namin nila Deacon Lawrence sa Book of Revelations, sa Revelations chapter 8. Buksan nyo doon, verses 1 to 5. Dito, makikita natin sa Revelations chapter 8 and then verses 1 to 5. Pinakikita dito ang maliwanag na puntos. Ang panalangin ng mga banal ay itinakda ng Diyos para kanyang i-carry out, tukdin ang kanyang mga eternal decrees. Alalahanin nyo dito sa verse 1.
Nandito na, bubuksan na kasi yung ikapitong selyo. Ano? Yung pito ito una, ito na yung huli. Ito na yung final judgment Yung ikapitong selyo, yun yung makikita natin dito. Pero anong nangyari? Nung bubuksan na nung binuksan yung ikapitong selyo, anong nangyari? Meron palang 7 trumpeta. 7 trumpeta na sumisimbolo sa mga paghahatol ng Diyos. Ngunit bago buksan yung 7 trumpeta na yon upang ihayag ang paghahatol ng Diyos, nagkaroon ng sinabing kalahating oras na katahimikan sa langit. At yung kalahating oras na katahimik, siyempre, simbolo lamang yun. Hindi natin sinasabi, kalahating oras lang pala, yung maigsi lang. Yung kalahating oras na yon sumisimbolo sa panahon na itinutuon doon sa panalangin ng mga banal. Anong ginagawa ng mga Kristiyano? Nananalangin. Yun yung sinasabi doon. Sa pagitan ng pagbukas ng ikapitong selyo at bago buksan yung 7 trumpeta, may silence. Itinuon doon sa panalangin ng mga banal. Mga panalangin ng mananampalataya na umakyat sa Diyos sa kanyang presensya dahil ito ay pinamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dinala ni Kristo ang panalangin ng mga banal sa Diyos at ito'y tinanggap ng Diyos. At dahil sa panalangin ng mga banal, nag-umpisang buksan ng 7 trompeta. Nakita niyo ba yon? Na yung panalangin, hindi binaypas ng Panginoon. Napakahalaga sa eternal decrees ng Panginoon ang pananalangin natin. Sapagkat gaganapin niya yon sa paraan ng ating mga pananalangin. Kaya yung panalangin, hindi lang yan nagkataon sa mga itinakda ng Diyos. Ang pananalangin, sabi, integral part yan sa pagtatakda sa pagtupad ng Diyos ng kanyang mga itinakda. Kasama yan ang panalangin. Ngayon, ano ba ang point ng praying? Kung naniniwala ka nga na ang Diyos ay soberano sa kanyang mga itinakda. Now, masimple naman ang tugon diyan. Sinabi sa atin, we are to view our prayers as included in the eternal decrees of God. God has not only decreed from all eternity what will happen, but has also decreed that our prayers should be a means by which these things to happen. He has ordained the end, but also the means to the end. Nakita niyo yun? Itinakda niya ang mangyayari, pero itinakda niya rin ang paraan ng pananalangin para ganapin ang kanyang mga itinakdang mangyayari. Napakaganda nung dapat natin palaging pakaisip. Tingnan niyo yung confidence ni Paul. Sinabi niya buksan ninyo sa 2 Korinto 1, Korinto, Kapitulo 1, okay? And then babasahin na natin ang 8 to 11. Sinabi sa atin, pansinin ninyo, hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Grabe, no? Kita niyo, parang they lost hope to live dahil sa kabigatan ng kanilang sinapit doon. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Siya na nagligtas sa amin mula sa kakilakilabot na kamatayan at patuloy na magliligtas. Sa Kanya ay inilalagak namin ang ating pag-asa na muli niya kaming ililigtas. Nasaan ang confidence ni Paul?
sa Diyos na nagtakda ng lahat ng bagay. Dumaan kami sa matinding panganib, halos kami ay namatay. Wala na kaming pag-asa. Niligtas kami ng Diyos. At dahil doon, sabi ni Pablo, nandun yung confidence namin na ang Diyos ang magliligtas sa amin. Pero pagdating sa versikulo 11, anong sinabi? Dapat din ninyo kaming tulungan sa pamamagitan ng panalangin upang marami ang magpasalamat alang-alang sa amin para sa pagpapalang ipinagkaloob sa amin bilang kasagutan sa maraming mga panalangin. Anong bigat na pinakita ni Pablo rito? Oo, nagtitiwala kami. Ang Diyos ang gagawa ng lahat upang kami iligtas. Ngunit kung wala ang inyong panalangin, wala kaming magagawa. Sinabi ni Pablo, kailangan namin ang inyong panalangin. Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo, oo, ito ang ating Diyos na soberano. Pero hindi niya gagawin ito kung hindi kayo mananalangin. Gawin ninyo ito. Manalangin kayong mabuti. Pareho din ang sinabi niya sa Philippians chapter 1:18. Basahin niyo nun, sinabi, for I know, kumbinsido si Pablo na siya ay ililigtas ng Diyos. Ngunit sa papaanong paraan, through the prayers of believers, kumbinsido din siya sa pananalangin ng mananampalataya. Para kay Apostol Pablo, napakaganda ng pagtutugma ng eternal decrees ng Panginoon sa tungkuling pananalangin bilang paraan. Nandun yung confidence niya sa Diyos, ngunit nandoon din yung confidence niya na gagawin ng Diyos ang kanyang mga itinakda dahil sa paraan ng pananalangin ng mananampalataya. Do you see that? Alam niyo ang pananalangin, hindi naman natin pinipilipit ang mga braso ng ating Panginoon para magbago siya ng isip. Kung minsan ganun tayo mag-isip, di ba? Ay yung pananalangin, gusto natin brasuhin ng Panginoon para ibahin niya yung isip. Ang pananalangin, hindi yan binabago ang isip ng Panginoon. And God has made up His mind. He has already decreed everything that will happen. We cannot change that anymore. However, ito yung mahalaga, yung ating pananalangin. Binabago niya, aling isip? Kanino isip? Isip natin. Hindi isip ng Diyos. Ibig sabihin, yung isip natin sa pananalangin, dinadala yan upang maging tugma sa isip ng Diyos. Dinadala yan upang maging tugma ang kalooban natin doon sa kalooban ng Diyos. Kuminsan, pag mananalangin tayo, parang, Diyos, ito yung gusto ko pag hindi mo ibinigay ito, magagalit ako sa iyo, magtatampo ako. Gusto nating pasunurin ng Diyos sa ating mga sariling kalooban. Where in fact, dapat pag nanalangin tayo, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Not my will, but Thy will be done. Yun ang kabuluhan ng ating pananalangin. Iniadyas, itinutugma ang ating pananaw sa kalooban ng Diyos upang iayon yun sa Kanyang kalooban sa atin, mga kapatid. Kaya pag tayo nanalangin, parang isip natin, inahatak natin ang Diyos para tumugma sa atin. Pero ang katotohanan niyan, tayo ang humahatak sa ating sarili patungo sa Diyos upang umangkop ang ating isipan at ang ating mga kalooban sa layunin ng Diyos. Marami sa atin nag-iisip, kailangan ko manalangin ng taimtim Kasi parang, medyo reluctant ang Diyos Parang, kailangan kong pilitin ng Diyos. Parang hindi siya willing masyadong ibigay yung kahilingan ko. Yung iniisip natin palaging ganon, na ating pine-persuade ang isang reluctant God. Tingin natin sa Kanya, isang Diyos na hindi niya gagawin ng mga bagay
kung hindi natin pipilitin siya. Ganun ang tingin natin sa Kanya eh. Ngunit maliwanag ang puntos dito ni Apostol Pablo. Nananalangin tayo, hindi para ma-overcome ng Diyos yung Kanyang pagiging reluctant, kundi upang hawakan natin siya at magpasakop sa Kanyang kalooban at mga itinakda. Ito yung ating Diyos na hindi nagbabago. Ang Kanyang mga itinakda ay sigurado at hindi nagbabago. Yan ang kabuluhan ng panalangin natin, mga kapatid. We have a God who is sovereign, and nothing will happen to us apart from what He has decreed for you and me. Eh maganda yan, hindi ba? Wala tayong, hindi ang Diyos natin, hindi yung, baka sakali na walang siguradong plano. Eh paano kung masisiguradong dadalhin niya ako sa langit kung ang Diyos mo ay hindi sigurado? How can I know that until the end, when I give my last breath, He will take me with Him to be with Him in glory? How can I be sure of that? Baka mawala yung kaligtasan ko sa dakong huli. Kailangan mong panghawakan na ang Diyos natin ay soberano. Nahahawakan niya tayo hanggang huli. Salvation does not depend on us, but depends on the preservation of our God. Yan ay Kanyang itinakda at yan ang magaganap. Yan ang ating Diyos. Yan ang magbibigay sa atin ng lalong higit na sipag manalangin sapagkat sinasabi natin sa Diyos, Diyos, ako'y nagpapasakop. Gusto kong makitang matupad ang iyong mga itinakda para sa akin at para sa iyong iglesia. Kaya ako ay nagtiyatsaga na manalangin sa iyo upang makita ko ang iyong kalooban na maganap. Ang kagandahan din nitong katotohanan ito ay tayo'y tinutulungan ng banal na Espiritu sa ating pananalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Buksan ninyo sa Roma 8, 26-27, sinabi doon, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin na mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. At ang nakasisiyasat na mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan nyo, ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa atin ng tulong at liwanag upang sa ating mga panalangin, maunawaan natin ang kalooban ng Diyos at tayo ay maging masaya na gawin ang Kanyang kalooban. Kaya ang panalangin, hindi lang ito isang na para mapaganda ang iyong buhay. Hindi ito lang para to beautify your spiritual life or bigyan ka ng parang self-therapy lang na you feel good when you pray. Ang pananalangin ay makapangyarihang paraan upang tupdin ng Diyos ang Kanyang mga itinakda mula sa walang hanggan. Ang dyablo, palagi niyang sasabihin sa iyo, walang kabuluhan ng iyong panalangin. Alam ninyo, hindi naman nagsasabi ng totoo ang Diyos mula sa pasimula. Hindi yan makikinig sa iyo. Huwag ka nang manalangin, huminto ka na. Pero ito yung katotohanan sa atin. God always listens to the prayer of His saints. For apart from their prayers, God will not accomplish what He has decreed from eternity. Do you see that outworking with God's eternal decrees and prayer? Ilagay natin ang ating pananalangin sa pagsubok. Litmus tests. Balik ako sa litmus test.
Suriin mo nga ang panalangin mo, papasabayan sa uri ng pananalangin sa Biblia at ni Pablo mismo. Tignan mo ang iyong personal prayer at ang iyong pananalangin kasama ng mga kapatiran sa iglesia. Gaano kasidhi ka na humihingi sa Diyos ng iyong mga panalangin. Lumalapit ka sa Kanya ng iyong mga panalangin, hindi ka humihinto, nagbabantay ka, sapagkat alam mo, naggaganapin ng Diyos ang Kanyang mga itinakda sa paraan ng ating mga panalangin. Yun ang kaligayahan ng mananampalataya, na ang kalooban ng Diyos ay maganap. Dapat nating bulay-bulayin palagi ito. Ito yung ating pag-asa. Ang ibig sabihin nito, ang ating Diyos na soberanong may likha ng lahat ng bagay, na may hawak ng ating mga buhay. Siya ang namumuno, namamahala sa lahat ng bagay. Ito ang ating Diyos na nalulugod sa panalangin ng mga banal. God carries out His eternal decrees through our devoted prayers. Let these truths behind prayer strengthen our resolve para manalangin tayo steadfastly. Prayer ay hindi yan isang maliit na bagay. Hindi yan marginal na bagay. Yan ang natatanging bagay sapagkat yan ay napakalaga sa buhay ng Kristiyano, sa kanyang ugnayan sa Diyos na soberano. Wala na akong oras, pasensya na. Yung pangalawang puntos, next Sunday na lamang. Okay? I hope you've learned ang pananalangin ay tunay na napakagandang tungkulin at paraan na ibinigay sa ating Diyos, ng ating Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, nandito kami at tunay na nagbubunyi sapagkat Ikaw ang soberano naming Diyos. Ang lahat ng iyong itinakda ay tunay na magaganap. Pero itinakda mo rin ang aming pananalangin upang ganapin mo ang iyong mga itinakda. Oo, napakalaking pribilehyo nito. Napakatalino mo, aming Diyos. Sapagat natito ang buong tiwala namin. Kung bakit ang aming panalangin ay dapat na aming ituloy, pagsipagan at hindi gumibap dahil ito ang paraan na makita namin ang iyong kalooban sa aming buhay. At ang kagalakan namin isang araw ay makasama ka sa walang hanggang kalwalhatian. At salamat po sa mga paalalang ito, nawa magbigay ng sigla ito sa aming personal at sa pang-iglesyang pananalangin. Ito pong lahat ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.